Sa ibang bansa, si Jesus may bigote. Yung iba, ang tingin kay Jesus, Chinese, chinito, no? Tayo ba? Is your understanding about Jesus something that would help you change for the better and change your community? And so let me share this to you, no? Change is doable. Amen? All right. Pero to what means? What would help me? Help change my community. All right? By reintroducing Jesus to the community. Pwede ba tayong tumayo? Sabay-sabay tayo. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Ready? All together? Go! Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis siya agad. Amen? Pagpalain ng Diyos sa mga salitang ito sa ating mga puso. Makakaupo na kayo, no? But there's a stigma to coronavirus, di ba? Kaya pagka, gumaling naman ako Pero kahit na, sabi nila, baka makahawa ka pa rin. Ang leprosy nung araw, ganon. There is a mark of shame. A mark of discredit, being discredited. So yun ang problema, no? May mga social cancers sa lipunan ngayon, mga sakit ng lipunan, hindi lang yung leprosy, hindi lang coronavirus na dapat i-address din natin. Isa yun, no? Isa yung coronavirus, but there will be more. Ano kaya? Hula lang. Isa-isayin lang natin ito, mabilis lang. Number one, ito, gusto ko ma-address to, paulit-ulit ko nang binabanggit nung araw to. Bakit kaya? Magkaibigan naman sila, magkaibigan I was reading this material, hindi naman sila nagkakagustuhan, pero dahil nagkalasingan, they ended up in sex. Pagkatapos nun, sabi nung magulang, sige, gusto mo pakasal kita, yung babae pa tumatanggi. Today, sabi niya, hindi ko naman type yan, akin na lang itong anak, okay na ito. Ganon mag-isip ngayon. And so, kailangan iaayos itong mga bagay na to sapagkat sakit ng lipunan to, no? Yung bang having so much sex. Sa Amerika, wala nang problema kasi nagpipils na sila So, hindi na nabubuntis. And so, the result is immorality. Alright? Number two, parang ketong din to. Well-meaning personalities. Maganda sa umpisa. Pero pagkatapos, na-attract sila sa pera. Parang ketong din yan. Mga sakit ng ating lipunan, no? Okay? Kailangan sa panahon nyo, ma-address natin yan. Ano kaya ang gagawin ko? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Ito, yung pinag-uusapan kanina, no? Young people can stay reading modules. Uy, sakit to Nasagot na ba yun? Bakit hindi ako makatagal sa pagbabasa? Sapagkat you were never raised up reading. You were raised up watching TV. You were raised up in your gadget, dun sa mga moving, pictures. Pag nakakita ka ng puro letra, tumitindig ang balahibo mo. Ang laking problema na to. Sakit yan ng lipunan, no? Pag nakakita ka ng hindi gumagalaw, parang madali ka ma-bored kasi very entertaining ang internet, no? Everything is moving. So this is something that would have to be addressed. Paano natin gagamutin yan, Kuya Benjamin? Libro, assignment sa law, sa medicine, 356 pages. Paano ba yan? Yung isang pamangking ko, in-enroll sa Ateneo. Sabi ko, bro, paano ba ang style sa Ateneo? Naku, bro, sabi niya, 8 o'clock halimbawa ang pasok. 7 a.m. Kailangan nandun kami kasi we would have to copy from a certain room the assignments. When we miss that, no parent can ask from another parent kung paano makokopya yung assignment. Lupit, ano? What a discipline to come for a study. Eto, isa, sakit din ng, parang ketong din to nung araw. Ano yun? Absentee dads and moms. Sabi ng mga magulang, kala ko pwedeng mag-succeed without me. Padala na lang ako ng pera, anak. Kaya isa sa mga leksyon ng module, yung magulang pupunta sa school,
isasubmit yung module, kukuha ng panibago, and they're very involved now. Sabi ng mga magulang, pwede bang magbago pa ito? Hindi po. Salamat sa coronavirus, ibinabalik tayo unti-unti sa mga magulang natin. Amen? Amen? Hindi ba kayo natutuwa nun? Punta ng punta sa school yung mga anak niya. Sabi ng mga magulang, Sus Mariosep. Alright. Now, gluttony, isang sakit ng lipunan to. Alam niyo ba yung takaw? Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam niyo ba na gluttony, excessive eating and drinking, ha? Pero ito, mga physical disorder to, yung bang, ba't ganon? Kakakain ko lang, nag-iisip na naman ako ng pagkain. Di ba? Pagka nagpakonsulta ka sa doktor ngayon, tinitingnan kagad sugar mo. Gano'ng kataas yan? Yung isa ay FBS. Ano yung sabihin nun? How much is your sugar when you're fasting? 8 hours dapat. So pupunta ako ron ng alas 8 ng umaga, titingnan yung dugo ko na hindi pa ako kumakain. Dapat within 8 hours. Pagka naman RBS, ano yun? Random blood sugar. Yung bang kumain ako ng marami, tapos nagpatingin ako ng dugo, titingnan pa rin. Magkaiba ng grade yun. Kailangan meron kang, nandun ka sa within normal. Sapagkat isa sa sakit ngayon ay puro mga diabetic ang mga tao. Minsan nagpunta ako sa doktor ko, no? Sabi ng doktor ko, ang ganda ng result mo, hindi ka pa diabetic. Dok, inaabangan mo pala na maging diabetic ako? Eh, hindi siya kikita sa akin pag hindi ako nagkasakit eh, di ba? And so today, people eat too much. Ang isa sa culprit, pearl tea. Uy, baka nanonood po yung mga nagtitinda ng pearl tea. Bawasan niyo po yung sugar sa mga 50. Okay? And napansin ko, pagka nagse-celebrate, ay, tatay ko 70 years old, celebrate natin. Bakit sa celebrate? Hindi na po umaabot ng 70 ang maraming mga magulang. Hindi ba malungkot yon? Yung tatay ko po namatay ng 75, medyo bitin pa ako ng konti ron. Kasi malakas na malakas siya, biglang na heat stroke at 75. Pero napapansin ko, merong hindi umaabot man lang ng 70. But 70, Pastor? Sapagkat may statement ang Bible dyan tungkol sa edad. Gusto kong tingnan niyo mabuti ito, ha? Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Ilan ang taon ng nanay at tatay mo? Meron palang deadline ang buhay. Dapat 70. Kung malakas-lakas yung nanay mo, 80. If your strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Biro mo panahon pa ni David yan, kumakain siya lagi ng ubas. Sapagkat si Solomon hindi nagka-cancer eh. Ang haba ng buhay niya. Pero ang daming problema sa opisina, their life is filled with troubles. Sa digmaan, ang daming mga peklat siguro sa katawan si David. Alright? But he survived 40 years as king. At siya nagsabi nito, inspired by the Holy Spirit, dapat umabot man lang ng 70. At kung malakas-lakas yung nanay mo, dapat umabot ng 80. Pero alam nyo ba na 32 years old, namamatay. 12 years old, namamatay. So, dapat medyo pag-isipan natin mabuti ito sapagkat ano ang ginagawa natin sa pagkain natin. Anong mali sa pagkain natin? Di ba umiiyak ka pagka ang almusal nilagang saging? Pero pag hotdog, praise the Lord. Oy, ito, medyo problema ng konti ito, ha? Bullying. Pero hindi yan ang problema tinutukoy ko. Ito, that we have to curb suicides today. Among teens, sa Pilipinas, pinag-uusapan na ng mga lawyers to. How do we curb suicides? Especially ang cause ay bullying. Yung sa Amerika, recently, yung negrong bata, di ba? Binuli siya sa Facebook lang. 14 years old, nagpakamatay, nagulat yung magulang, walang warning. Bullying. Okay? Pwede bang i-assure mo yung kaibigan mo? You will always be loved. Amen?
Now, nakakita ko ng testimony ganito when I read this. Sabi niya, nakakatulong pa ba talaga ang simbahan? Kayo kasi, you're now considered, you're marked as church people. Nakakatulong pa ba ang mga simbahan sa mga taong may problema, sa mga sakit ng lipunan? Itong testimony ito, pinag-isipan ko mabuti kasi grabe ito eh. May testimony ba kanina? Okay, ito, testimony niya. Sabi niya, I grew up in church, go to gatherings 5 times a week. I attended all services, but I only heard one sermon. Oh, paano nangyari yun? Ang dami niyang services na inatinan, one sermon lang. Ang tinutukoy niyang sermon ito, you are a sinner, you are going to hell, repent and believe in Jesus. Yan lang ang nadidinig tuwing linggo. Maya-maya pinapatanggap yung mga tao kay Jesus. So, nung madinig niya to, something must be done. Baka kailangan ma-address yung mga sakit ng lipunan. Amen? Meron bang tatayo rito para magsisermon? Para magturo kung paano gumaling sa module? Dapat hindi lang yung pagtanggap kay Jesus. Kaya? Meron bang pwedeng magturo rito para maging magaling na anak at hindi lumalapastangan sa magulang? Hindi lang yung tungkol sa pag-iwas sa impyerno kasi itong nagiging summary ng ang gospel na nadidinig daw ng mga tao, sabi nung testimony yon, puro paano makaiwas sa impyerno. Pero meron pang isang uri ng sermon, nakapokus dun sa pagnamatay. There's another sermon that has to be preached. Ano yun? The gospel of the kingdom. Yan ang pinipreach talaga ni Jesus. While you're on earth, napansin niyo ba? Hindi pa naman tayo kinukuha ni Lord. Hindi pa tayo dinadala sa langit, di ba? And so you would have to be discipled. So preachings today would be focused on this, personal development, social transformation, global transformation. Amen? So ito tatlong to. Paano ba ako magbabago? Paano ko ayusin yung buhay ko? Tapos social, yung kapwa ko. Paano ko impluensyahan na hindi addict sa ano ba paborito niyo yung pagkain? Anong araw, pag matatanda, kinakantsawan sa MP. Kayo, ano kayo? C2. Mga addict sa C2. Hindi na umiinom ng tubig eh. Kaya puro UTI. Uy, ano pala pa yan? Dapat 5 glasses of water. Okay ba yan? Amen? 5 glasses of water when you woke up. Pagkagising yan, isa-isa, unti-unti, hanggang sa makalima ka. Pagkatapos, iwas na muna sa soft drinks. Tama? Okay. So, anong ginagawa ko? Dinidisciple ko kayo para wag maging diabetic. Alright? Yung iba, hindi po kami nagso-soft drinks. Ano sa'yo? Sago. Yung tigli 5 piso ron sa national. Okay? Now, meet Jesus. Ito ang statement ni Jesus. I want to read this to you. Sabi niya, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Look at the darker areas. To proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. What else? Proclaim the year of the Lord's favor. Puro proclaim. Amen? Isa pula sa po pwede natin gawin is to proclaim. Say that word with me. Proclaim. Yung teaching ministry mo, napakahalaga to change the world and to change other people. Alam niyo kung hindi, ano yung hindi sinabi ni Jesus diyan? Kulang to eh. He is quoting from Isaiah 61. Meron siyang hindi binanggit. Ano yun? Ito, to proclaim the year of the Lord's favor, tumigil si Jesus diyan, period. Ito hindi niya binanggit, the day of vengeance of our God. Why? Sabi niya, saka ko nakukwento sa inyo yun. Kasi sa tribulation period yun, paggagantihan ko na lahat ng mga social cancer. Gagantihan ko na yung mga corrupt government leaders. Merong year of vengeance. Pero ngayon, hindi pa. Amen? Amen? So, sabihin mo nga sa sarili mo, himasmasin mo nga yung sarili mo, ay salamat hanggang ngayon, wala pa yung vengeance. Amen? So, dahil dyan, what are my proclamations? Anong dapat kong ikukwento sa mga tao? Dapat good news. Amen? Ano ba yung mga good news? Sabi ni Paul, si Paul when he wrote yung masasamang Romans, masama sila, di ba? They conquered the whole world. At meron silang pinapako sa krus. Masasama ito eh. Pag nahuli ka nila at hindi ka Roman citizen, kukulong ka kagad. Hahambalusin ka. Like Paul, nahambalo siya 39 lashes. Pero sabi ni Paul, oy, mga Romano na Christian huwag niyong papakulam yung mga umaapi sa inyo. Amen?
Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Amen? Meron ba may utang sa'yo, hindi nagbabayad? Huwag mo namang sasabihin sa kanya na sana pagdating ng Todos los Santos, dadalawin na kita. Huwag naman ganon, di ba? Pag meron ka bang kaaway, kasi yung crush mo, crush din niya, tapos siyang sinagot. Di ba? Anong prayer request mo nun? Pag ganon? Anong prayer request mo? Sana. Kung ano-ano mga sana nating hindi magaganda, iwasan mo yan, ha? Do not declare. Look at these words. Si Jesus, pinagbabawalan nung araw, pag may ketongin, dapat cast out yan. Huwag mong lalapitan. Huwag mong pupuntahan. Okay? Si Jesus, iba ginawa niya. Hinawakan siya. Binaligtad ni Jesus lahat. Napansin niyo ba yan? Bakit? Kasi pagka si Jesus ang mawak, hindi siya mahahawa. Siyang makakahawa ng kalinisan at kabanalan. That's you. Are you conscious that you're very contagious with your holiness, with your joy, with your diligence to study? Nakakahawa po ako. And so I would like to reach out to people. All right? Now, sabi niya, oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Declare blessings to people. Speak blessings. So, tingnan natin kung kaya natin gawing application yan. Ha? Let me reintroduce Jesus. Number 1, the Jesus who teaches God's Word. Isang tao na nagtuturo. Magagaling ba kayo? Gumagaling ba kayo sa pagtuturo ng simbata? Amen? Yung bang pang-ilan na ba tayo? Pang 3 buwan? Pang 4 na buwan? Dumadami yan o pabawas ba ng pabawas? Ganadong-ganado ba sila? Kasi di ba ate, kahit wala na yung materials, I will bring our friends. Mag-sharing tayo ng mga dati nating natutunan. Alright? Now, there is something here. Sabi niya, the blessing of the upright, through the blessing of the upright, a city is exalted. Importante pala yun. Yung isang mananampalataya, bine-bless niya. Ang tawag, the blessing of the upright. People covet that. He needed to hear that from you. Para walang mga nabubuli. They need to hear something positive. The blessing of the upright. The encouragement of an MCCR. Amen? The prayer of a cell leader. That's what we needed. Pero sabi niya, but the mouth of the wicked, the city is destroyed. Napakahalaga pala ng mga proclamation na ginagawa natin sa mga tao. Si Solomon, when he realized that, declared this principle. The tongue has the power of life and death. Anong choice mo? Meron pa bang nagmumura rito? Tanggalin mo na yan because it declares death. Alam nyo ba, pag nagmumura ka, you invite curses to yourself, to your family. Hindi mo lang alam. Di ba nung na-umbento yung salitang PUTA, nung matutunan ng Pinoy magmura ng ganon, dumami yung Japayuki nung araw. Kasi you invite curses when you mention those words. Yung salitang bobo, huwag nyo nang babanggitin yan. Yung salitang walang kwenta, huwag nyo sasabihan yung kapatid mo. Amen? Yung magulang mo, huwag sasabihan ng kahina nyo naman. Pera lang, wala pa kayo. Sabi ko sa kanila, bless mo sila, ang galing mo po, pagpapalain ka ni Yahweh. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, i-declare mo nga yung blessing sa kanya. You are excellent in school. There is power in your tongue. Sige, i-declare mo. You will be the most beautiful. Sa paglalaki naman, huwag mo sasabihin beautiful, ha? You will be the most handsome. Amen? Amen. Don't be insecure. You are a secured person. When you have graduated, you will have multiple suitors. Amen? I speak good health to you. I speak long life to you. Amen? Kailangan lalagpas ng 70 ang mga MCCers. Amen? Now, look at this, ha? Yung mga Israelita, nung ma-meet nila yung mga Anakites,
Sabi nila, puro higante ba nandyan? We are like. Naku po, nagbitaw sila ng salita na negative. Para lang kaming tipaklong dyan. Paano kami lalaban? Dahil doon, nanghina ang faith ng mga kasamahan nila. Sino yun? Yung 10 spies. We were like grasshoppers. And so, when people heard that, their hearts melted. Ayaw na nilang kubkubin ang lupang pangako. Are you influencing people for good? Kaya natin yan. Tatapusin natin tong 2 years more. Alam niyo ba hanggang ngayon, may mga magulang nagsasabi pa rin, may mga teacher even, sabihin, bakit ba meron pa kasing K-12? Hindi naiintindihan. Dapat kakayanin nyo to. Kakayanin ng 2 years more. Amen? At itong mga module na to, one day we might have on-site gatherings. Pagtiyagaan lang natin, we can do this. I will be a reader so that I will become a leader. Declare things. Beware of negative declarations in your life. Hindi na ako makakaalis sa buhay na ito. Huwag sasabihin yun. Lagi na lang akong second fiddle. Lagi na lang first. Declare it. Lord, in the name of Jesus, I would like to honor you by my honors. Because right believing is equals to right living. And then, right proclaiming. Pag mali yung paniniwala mo, yari ka na. Hindi tama yung buhay mo. Hindi rin tama sasabihin mo. Pero pag tama yung faith mo, kaya pala kami pinagbabasa ng Bible. Kaya pala kami pinagdi-devotion. So that I would have the right belief, right life, right proclamations. Kailangan naka-align lagi yan. Amen? So ito yung magaling na MCCR. Now, ito, declaration ng Diyos ito sa mga Levites. Itong trabaho nyo, Gusto ko maging Levites ang mga MCCR Anong trabaho niya? Ang isang Levita, they carried the Ark of the Covenant of the Lord. Anong papel nun? Anong laman nun? 10 Commandments. Yung arko, binibit-bit nila. Ano pangalawa pang trabaho nila? They stand before the Lord to minister. They worship the Lord. Tatayo sila sa harapan ni Lord. Lord, you are the best God. You are the living God. You are a very generous God, a loving God. They stand before God. Kanino siya nagmi-minister? Hindi sa sarili niya, hindi fellowship. Si Lord ang miniministeryuhan niya. Amen? At ang pangatlo, ang tindi, and to pronounce blessings in His name. Pwede ba natin practicein ito? Hawakan mo nga yung katabi mo. Mamaya, meron tayong practice din ito. Pero ngayon, dala-dalawa. Tayo, dala-dalawa. Gusto ko practicein natin ito. Maging ugali mo to. Imaginein mo yung kasabi mo ngayon, lola mo. Okay? Lola, lolo. Okay? Pag-uwi mo ng bahay, be-bless mo. I want you to be equipped in this. Pag-uwi mo ng bahay, lola, may masakit ba sa'yo? Pagpe-pray kita, asan? Sa tiyan. Hawakan mo siya sa tiyan. Tapos sabihin mo sa kanya, in the name of Jesus, sabay-sabay tayo, ready? Hawakan mo sa tiyan yung lola mo. In the name of Jesus, kasi na-impatyo ang dami nakain Teka muna, iba dinideclare nyo mga nakasana. Hindi ganun Lola yan, lola. Ulit. In the name of Jesus, I declare healing. I proclaim cure. God will reveal medicines for your sickness. In the name of Jesus. Amen. Halimbawa naman, yung kaharap mo ngayon, hindi nakapag-submit ng module last week. Lulugo-lugo. Eto, lulugo-lugo. Okay? Kausapin mo ngayon. Hawakan mo siya. Ano hawakan mo sa kanya? Hindi na tiyan. Hindi naman dito nag-iisip Ulo naman. Ulo. Okay? Hawakan niyo sa ulo. Okay, ready In the name of Jesus, dinideklara ko na ikaw ay patalino ng patalino. God will grant you the mind of Einstein, the brain of Digong. You will pass all exams. You will read many pages and still be excited. In Jesus' name, Amen.
Palapakan natin ang bawat isa. Amen. Makakaupo na tayo. Sige. I want you to pronounce blessings to your suitors. Sabi mo sa kanya, parang babastidin ko to, pero you will have as many girls in your life. Ganun, ha? What else? Now, ito pala yung papel ng isang Levites na mananampalataya. Number 1, carry the ark. Ministry of the word, ha? Stand in the presence of the Lord. Worship. Si Lord ba may pakinabang sa'yo? Dapat meron. Ano yun? Itong anak ko, haharap na naman sa akin, alas 8 ng umaga, bago siya mag-module, pupurihin niya ako, hihingi siya ng tulong sa akin. Ministry to the Lord. Ito ang pangatlo, ministry to the world. Amen? Sino nangangailangan dyan ng tulong ko? Pang-BS Math yata ako. Ganun, no? Sino nangangailangan ng tulong ko? I will be an encouragement to that person. So, ganyan tayo mag-isip pala, no? Amen? So, meron kang Ark of the Covenant, the Ten Commandments, pero meron pa tayong Beatitudes, Sermon on the Mount, andyan. Tapos, meron kang worship. Hindi lang Sunday ito, every day. At pangatlo, every day din, yung teacher ko, pagpe-pray ko. Now, yung angel, nung dumating dito yung angel, ganon din ang ginawa. Anong ginawa niya? Nag-declare, he proclaimed. Number 1, glory to God. Yang laging inuuna. Alam niyo yung mga Koreano, pagka dumating sa simbahan, hindi sila magkukwentuhan. Magpe-pray muna. They will give glory to God. Lord, thank you, nakarating ako sa simbahan ng maayos. Salamat po, Panginoon, magdamag, ang sarap ng tulog ko. Salamat, nagtatagumpay na po ako sa ML, and I'm now a module legend. Amen? Tapos, ano pa? Sabi niya, peace on earth. Nag-declare siya ng peace on earth, Kasi gusto na mag-alsa ng mga Israelita laban sa Roman Empire at laban kay Herod. Sabi niya, there will be peace in Jerusalem. There will be peace in your neighborhood. There will be peace in Bantog. Amen? Now, ngayon nabalitaan nyo, walang pasok sa City Hall, di ba? Merong corona, etc. Meron ba nag-declare sa inyo, Lord, healing for those who have been infected? Kakayanin po nila in the name of Jesus. Amen? Peace on earth. Peace, hindi lang yung walang away, Shalom, ibig sabihin yan, well-being, complete well-being. Marami siyang pera lagi, maganda lagi yung isip niya. Bless people in your community. Gusto ko ma-equip tayo dyan kasi po, hindi ko na maaabot yung mga kapitbahay nyo. Ayokong tatawagin nyo ako, Pastor, meron pong may sakit doon sa amin, pwede yung puntahan. Sabi ko, no, I have no time. Ngayon, pagkatapos nito, tatakbo kami ni Cora sa Cabanatuan City because we need to inspire people whose loved one passed away. I'm so busy now. So, kailangan dumami yung PJ. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, tingin mo na yung katabi mo, sabi niya, PJ ka na rin. Amen. Ano yung sabihin ng PJ? People's Journal. Tagapagpahayag ng Diyos ng mga mensahe at mabuting balita. Number 2, eto na Huwag lang ipoproclaim. Hawakan mo yung mga tao. Touch the world around you. Amen? Di mo si Kuya Iboy, pag Biyernes, nandun yan sa National High School. Ano gagawin niya ron? Wala namang anak yan. Kala nyo lang yun. Yung module, kasi busy yung tatay niya, negosyante. Sabi sa kanya, kunin mo yung module ng kapatid mo. Pupunta siya ron. Merong isang teacher, hinilingan siyang mag-pray and he did. Amen? Amen? Where is your sphere of influence? Una, napagkamalan siyang estudyante. Sabi niya, hindi po ako estudyante. Pastor Toits. Ay, ganun ba? Pwede ba akong pag-pray? He did. You people will look at you, Huwag niyo po akong iismulin. Kasi po, ako po, pag nag-pray, tinutugon lagi ni Lord. Kasi po, pag ako po, hinawakan ko yung bulsa niyo, yung magnanakaw, nawawala yan. Ako po, magkakaroon ng pera po yan. Di ba ang ganda pag sa MCC na-recognize tayo, magpa-pray ka sa taga-MCC, papasa ka sa board. Galing, di ba? Now, because you touch the world around you.
hinawakan siya ni Jesus. Uy, by the way, really touch people. Touch them. Huwag kayong basta-basta matatakot na baka may corona yan, baka may virus yan. Pag-uwi mo ng bahay, magugas ka na lang ng kamay. Kasi po, isa sa papel ng Antichrist, sawayin tayo na magkita-kita at mag-express tong... Ito ang utos kasi niya. Oh. Look at these words. Dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Ano man ang karamdaman ng mga ito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa. At silang lahat ay gumaling. And so, Jesus touches people to meet needs. What is it? At pati yung module na yan, is meeting needs. Humaharap kayo sa tao, pinapakinggan niyo ang pangailangan, kailangan lumapit kayo dyan. Asan? Ilalapit mo yung mukha mo, di ba? Don't be afraid. Kasi God will protect you and He will cover you. Basta mag-mask ka lang lagi, di ba? Tapos, maghilamos ka araw-araw, magsipilyo ka 25 times every meal. Pero meron pang isa, hindi lang ministeryo yan para gumaling. May hinihipo rin si Apostol Pablo pala upang isugo niya yung disciple niya. So ikaw yung disciple mo, gusto mo nang, na-train na kita, naturuan na kita, anong gagawin mo ngayon? Pagpe-pray mo muna siya bago mo siya pahayuin. Huwag mong basta-basta isusugo. Bakit? Sabi ni Pablo, ipinapaalala ko sa iyo ang napag-alabin mo muli ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Kailan pinatong? Nung maramdaman ni Apostol Pablo, ready na si Timothy, na-train niya ng mabuti. Pero ang papel nyo, fan the flame all the time. Do you have disciples? Your students, yung tinuturuan nyo sa simbata, pwedeng isugo yan. Basta nakita nyo, nag-mature siya kay Lord, lagi siyang nag-worship, meron na rin siyang devotion, sugo mo, pero ipatong mo ang kamay sa kanya. Now, eto na, touch your community. Tuwing Sunday, andito kami. 5:30 in the morning, we don't miss it. Kahit malakas ang ulan, andito kami to pray, nilelay hands namin ng buong community. Bakit? Para there will be a born-again movement. So that people will be healed. So that people will not be afraid. So that people will surrender their lives to the Lord. So that there will be repentance. Yung mga youth, maging seryoso sa pag-aaral. We pray. We bless the community. All right? What else? So, dalawa na yung services natin, Ano yun? Teach and touch. Sabi nga nyo, teach, touch. So, what am I doing as a Christian? Like what Jesus did. I teach people. What else? I touch people. Ang isa sa mga dapat beneficiary ng touch mo, yung magulang mo. Huwag kang reklamo na reklamo. Hindi na naman ako pinayagan. Huwag kayong ganon. Lord, give my mother, my lola, my lolo, an open mind. May they understand the gospel of Jesus. Pray. Touch. Pag may sakit sila, number 1 kang tumatakbo kagad. Pag wala silang pera, prayer meeting kagad sa family. Amen? Praying and touching. Pag walang laman yung bigasan, pumunta ka sa NFA. Lay hands mo yung NFA. Grabe itong nangyari nito, New Zealand, 2 times, dineclare silang COVID-free. Ang tindi ng presidente nila, babae, tapos ngayon, nanonood sila, No social distancing needed, no mask required. Paano mangyari yan? Ay, ano ba pinagpe-pray mo sa Pilipinas? Baka naman yung negative words mo, ang papangit puro mga yung mga kasi, yung mga barangay health worker. Baka ganun ka magsasalita Bless them. Bless them. Amen? Bless them. Sa New Zealand, pwede mo sabihin, kasi po, mas marami pang baka kaysa sa tao dyan sa New Zealand. Totoo yun. Yung may COVID-19 doon, baka. Hindi tinatablan yung mga hayop. Okay, ang mga sakit ng hayop, ano yan? ASF, Yung mga kabayo nila ron. Pero, what blessing is this? Nakakainggit, di ba? And so, we wanted that to happen one time. Kung totoo ito, ang Manila, malapit na mag-MGCQ,
Noong linggo, first time, nag-gather sila, 10%. Konti lang, pero nag-umpisa na sila ng physical gathering. Kasi dati sabi niya, naku, hindi kami mag-gather. Ingat-ingat lang, ha? Ganon, takot na takot, ano? Pero paano natin papatunayan na may pag-iingat ang Diyos talaga sa atin? We have to brave it. Asking God to cover us by the blood of the Lamb. Touch people by the name of Jesus. Amen? All right. Because you are the one anointed to heal people. If you have faith, huwag niyong pepekin yan. Sapagkat kung ikaw nandito ka lang para manligaw, nako, sasabihin ni Lord, Jesus I know, Paul I know, you I do not know. All right? Now, who do you touch among your neighbors? Empty ngayon ang Science City of Muñoz because few people who have in the City Hall who have problems. I want you to get zealous to pray. Lord, bless City Hall. Amen? Ang gandang attitude nun. Di naman mga bata pa lang kayo, pag nadinig kayo ng teachers nyo, mag-opening prayer ka nga, hindi mo pinagpe-pray na sana lang parang ordinary opening prayer. Ang prayer mo, Lord, bless our mayor, bless mo po, Panginoon, yung mga may karamdaman, ilalayo mo kami, we will be like New Zealand. Amen? COVID-free. Pagka nag-usap-usap tayo mamaya, gusto ko, dalawa to, pag-usapan nyo mabuti, anong salita ang dapat mong ipahayag sa iyong mga kaibigan? Lord, babangon na to ng maaga. Sisipag po siya. Mawawala na yung tigyawat niya. Yung kuto. Di ba? Lahat yan. Ano? Baka mamaya merong may sakit dito tapos pinapakinggan mo lang. Now that you know, begin to pray. Speak words that would create your words, your world. Tapos, magpatong ka ng kamay sa cell upang masanay. Kanina, joke yung kanina, practice lang, di ba? Ngayon, tanungin mo, what can I really declare for you? Amen? And then, seriously pray in your group. Thank you very much. Thank you for listening. God bless you. And even right there in your homes, thank you for listening, but I want you to apply this into your heart. Teach people, touch people. God richly bless you.